Luke 6:38. Luke 6:38. Give, and it will be given to you. For with the measure you use, it will be measured to you. Attract blessings. Father, we thank you that you bless us. And we thank you, Lord, that there are established laws in your creation that we can know and we can live by. Linisin niyo po kami, Panginoon, patawarin sa aming mga pagkukulang at ngayon ay biyayaan niyo po ng karunungan, kaliwanagan. Akayin niyo kami para kami lalong mapabuti, mapaayos, at ang inyong mga pagpapala ay ganap at lubos naming matanggap. Kayo ang aming hinihiling na maging tagapangaral. Turuan niyo po kami, pagalingin, palakasin, at bigyan ng inyong Espiritu. Lord, we ask you to be our preacher. Lead us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. There are causes and effects. Nang nilikha ng Diyos ang creation, ay mayroong mga established laws. If P, then Q. Pag ito ginawa mo, ganun na magiging bunga. What you plant, you harvest. And even being blessed is covered by established laws that could be gleaned all over Scripture. Pag sinuri natin ang iba't ibang bahagi, mga laman at mga pahayag ng Biblia, ay ating mapipili, maiipon ang mga patakaran, ang mga paraan at direksyon kung paano lalo tayong mabubuhay na tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. It is important in our lives to attract what we like to receive. Sometimes we attract what we don't want because we are not aware that what we're doing is attracting what we do not want. And then we fail to attract what we want because we do not realize that what we're doing is not attracting it at all. Paano nga ba, ayon sa maraming karanasan at katuruan sa Biblia, natatanggap ang kaluguran at ang kasamang pagpapala ng Diyos? Unang-una, physically, be clean and neat in your body and surroundings. Our God is God of cleanliness. Napakaraming katuruan tungkol sa paglilinis ng katawan, ng bahay, ng komunidad, ng kapaligiran. Numbers 5:1-3, the Lord told Moses to say to the people of Israel, "Put out of the camp everyone who has leprosy or a bodily discharge or who has touched a dead body. Now that I live among my people, their camp must be kept clean." Hindi pa alam ng mga tao noong araw yung scientific reason behind cleanliness. Hindi pa nila alam yung prinsipyo ng germs, ng bacteria, ng infection. Pero sinabi na sa kanila in general terms that they should keep their surroundings clean. Ang mga may sakit na ketong ay kailangang hiwalay sa mga walang sakit. Ang mga nakahawak na mga bangkay na of course nabubulok ay kailangang ihiwalay at linisin. At yung may mga lumalabas na sari-sari mga katas sa kanilang katawan ay kailangang ihiwalay dun sa mga taong hindi naman nakakaranas ng ganon. Of course, we can go on and on about the details of how this principle could be applied. Punong-puno sila ng mga batas kung paano huhugasan ang kamay bago kumain, kung paano lilinisin ang mga bagay bago ito gamitin sa sambahayan, paano nililinis ang katawan kung ang katawan ay na-expose sa iba't ibang uri ng mga tao at mga karanasan. Marami. Pero isa lang ang overriding principle, dapat malinis. At yung marumi dapat ay hiwalay sa malinis, habang ito ay nililinis, pinupurify, para hindi dumami ang karumihan at kumalat ang sakit. 2 Timothy 2:21, in a spiritual sense, all who cleanse themselves will become special utensils, dedicated and useful to the honor of the house, ready for every good work. So a person must also cleanse his lifestyle, her lifestyle, in order to become important instruments of the Lord. May paglilinis at lagi magkahiwalay ang marumi sa malinis. Hindi ito pinaghahalo. Of course, it is not difficult to look at the spiritual dimension of these teachings. Na hindi halo-halo ang buhay natin. Kung malinis ang isip mo, linisan mo, huwag mo laman na marumi. Linisin mo ang iyong pamumuhay, huwag mong paghalu-haluin ang mga maruming gawain at malinis na gawain. Kasi pag naghalo yung dalawa, nananaig yung marumi. At salamat na lamang
The blood of Jesus cleanses us from all sin, from all infection, both spiritual and up to a point physical, when we observe scientific and now scientifically known laws of hygiene. God is God of cleanliness. And when you are clean, when your environment is clean, your house is clean, you become the habitation of God, and God is happy with you, and it will not be so hard to get you blessed. Kahit sa practical terms, mahirap ma-bless kung napakaburara. Hindi mo alam kung nasan yung mga gamit, halo-halo ang yung mga gamit. Ang hirap ma-organize. At kung hindi ka organize, lumalampas sa mga pagkakataon ng mga opportunities to probably advance yourself, to make money, to make business. Pagka hindi maayos at magulo, lumalampas ang napakaraming mga pagkakataon para tayo mabless. Nadadagdagan ng opportunities para magkaroon ng sakit, ng sugat, ng hirap at kaguluhan na siyang lalong nagpapahirap sa buhay. So be organized and orderly. God is God of order. Pag tinignan natin ang kanyang nilikha, pati ang paglalagay ng mga halaman sa iba't ibang bahagi ng lupain, mayroong kaayusan. May halaman na pang disyerto, may halaman na pang tabi ng ilog, may halaman na pang gubat, may halaman na pang matataas sa mga lugar, may pang mabababa. Pati ang mga isda, mayroong nakakalangoy hanggang malalim, mayroong pang mababaw lang. Lahat may ayos. Pag tinignan natin ang mga heavenly bodies, may kanya-kanyang pinupuntahan ng mga path, may mga biyahe sila at may mga speed, at hindi sila nag-uumpog-umpugan at nagkakabangga-bangga. Ang ating katawan, sobrang organized ang ating katawan. Kaya pagka kumain ka ng ganito, sinasala ng iyong liver, itinatapon ng iyong digestive system, yung mga hindi kailangan. Very, very organized ang Diyos. Maging sa pananambahan, kailangan organized para mabless ang mga tao. Kaya nilalagyan ng mga patakaran, nilalagyan ng mga sistema para yung dapat manahimik ay magkaroon ng concentration. Yung gustong magsaya ay huwag maabala sa kanyang pagsasaya. 1 Corinthians 14:40, but do everything properly and in order. Organize ba ang ating mga cabinet o gulo-gulo pag may hahanapin ka na halikwat mo na lahat bago mo makita yung kailangan mo? Organize ba ang ating bahay? Halimbawa, pumasok ka sa bahay sa gabi, walang kuryente, walang ilaw, makakapasok ka ba, makakarating ka hanggang kwarto at makakarating ka sa cabinet at makahanap yung specific na kailangan mo kahit walang ilaw? O kahit may ilaw, hindi mo makita kasi gulo-gulo. Don't expect to be blessed pag ganon, because God is God of order. Nasa mga maliliit na bagay, dun mo makikita ang pagiging maka-Diyos. Kaya nga sabi nila, God is in the details, and so is the devil. Makikita mo sa detalye, ganon ang Diyos, hindi sa general lang natingin, hanggang kaliit-liitan na mga bahagi, makikita mong may kaayusan. Be positive. Think positive, be optimistic. Don't expect to be blessed kung lagi kang negative thinker, puro ka doubt, puro pangongontra, puro mga lungkot ang iniisip, puro hirap. Mahirap ma-bless sa ganon sapagkat ang blessing, naka-reside yan sa ating attitude. What part of our body is the kingdom of God? Of course, every part, but the real seat and throne of God in our body is our mind. Doon talaga naghahari ang Diyos sa ating isip. Paano tayo mag-isip? Kaya kung iniisip natin laging negative, paano matutupad yung mga positive na kagustuhan ng Diyos para sa atin? Lagi mong kinokontra, lagi tayo nagdududa. Matthew 11, Mark 11:24, everything you ask for in prayer will be yours if only you have faith. At napaka-importante talaga ng faith. Kahit ka dasal ng dasal, kung hindi ka naman naniniwala sa pinagdarasal mo, walang mangyayari. Napakahalaga na maunawa natin ang connection ng faith sa outside world. What happens in the material world? God is creator. And God resides in our mind, in our thoughts. So when our thoughts are creative, we subscribe to the creative power of God. And our faith actually delivers, our faith creates. Pagka naniniwala ka
may kababalaghan na nangyayari. Hindi natin paliwanag kung paano, pero may nangyayari. Kaya nga, yung mga naniniwala, may nangyayari sa kanila. Maraming experiment, halimbawa, sa mga ospital, yung tinatawag nila na placebo effect ng gamot. May mga pasyente na nabigyan ng gamot na akala nila yung gamot, pinapaniwala silang gamot, pero hindi naman talaga gamot. Something neutral lamang. Placebo nga. Naggalingan kasi naniwala sila na gamot ang kanilang tinanggap. Dahil hindi kailangan laging gamot talaga yung tinanggap mo. Kung naniwala ka, nagagamot ka nga. At kahit gamot yon, kung hindi ka naniniwala, pinipintasan mo yung doktor mo. So, ano man doktor to, kamukha ni kamatayan. Ano man doktor to, mukhang kalansay. Bla bla bla. Kahit anong gamot na ibigay niya sa'yo, hindi ka tatablan kasi hindi ka nga naniniwala. Kailangan niya paniniwala ang tao. At kailangan nga positive ka sa buhay para maging positive ang buhay mo. Kasi kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang magaganap. Pag naniniwala ka na you are nobody, you really will stay nobody or become nobody even though you are already somebody. Pag naniniwala ka na you cannot, I cannot, gano'n talaga mangyayari. I cannot. Pero napakarami mga taong naka-accomplish sa malalaking bagay dahil naniwala silang pwede yon. Luke 12:32, sabi ni Jesus, my little group of disciples, don't be afraid. Your Father wants to give you the kingdom. Malaki, pinakamalaki ang gusto ibigay ng Diyos sa inyo, ang kanyang kaharian. So hindi pa ba niya ibibigay ang mga maliliit na bagay? Hindi mo lang tinatanggap kasi hindi ka naniniwala. O kaya, naniniwala ka pero kalahati lamang. A one-half faith is a one-whole nonsense. It does not work. Anong uri mga kapatid ng faith ang dapat natin ma-develop? Yes, naniniwala ka sa Diyos. Yes, naniniwala ka sa mga itinuturo ng Biblia. Pero may nangyayari ba talaga sa buhay natin? Umaasenso nga ba tayo dahil tayo nananalig? Lumalakas ba tayo dahil tayo nananalig? Bumabait ba tayo dahil tayo nananalig? O nananalig lang tayo pero walang nagiging bunga talaga sa buhay natin? Ang uri ng pananalig na dapat nating malinang, ma-develop, mabungkal, yung pananalig na nagbubunga ng mga bagay na nangyayari talaga sa daigdig. Our faith should be able to deliver, to create, to recreate, to bear fruits in practical terms. So naniniwala ka mabait ang Diyos, bumabait ka rin dahil sa paniniwala na yon. Naniniwala ka na masipag ang Diyos, marami siyang nilikha, sumisipag ka rin at nagiging malikhain. Nananalig ka na mapagpatawad ang Diyos, nagiging mapagpatawad ka rin. Nananalig ka, binigyan ka ng Lord ng talents, na bubungkal mo, na de-develop mo yung talents na yun hanggang mamunga, hanggang nakapagbigay sa iyo ng kasiyahan, naging karoon ng mga prutas, yung iyong talent na yun. Pero hindi yung naniniwala ako may talent ako, tapos wala naman nangyayari sa buhay mo. Hindi yun ang paniniwala na sapat. We've got to believe to the point of creating things in the universe as a product of our belief. Kahit mga mahihirap na bagay. Kaya sabi ni Jesus, if you have faith, even just little faith, you can move mountains. Of course, hindi naman literal na bundok yon. Mountains have always been symbols of something difficult to do, great challenge, or a big problem. Kasi sabi niya, marami kayong mapalampasan, mapagtatagumpayan kung kayo'y nananalig. So, importante na mapaandar natin yung makinarya ng pananalig at wala namang kasing manual sa Bible na sinasabi kung paano mangyayari yon. Pero ang tunay na pananalig, parang sinwitch mo yan, parang mga makina sa pabrikang umandar, hindi tumitigil hanggang hindi lumalabas doon sa dulo yung product. Kung yun naman ay damit o tsokolate o makinarya, may produkto yung faith na umaandar. Pero hindi andar, walang lumalabas na fruit, walang product, hindi yun ang faith na gusto natin. Kaya sabi ni Jesus, wala kasi kayong faith. Kulang kasi ang faith nyo, kaya wala nangyayari. Even when the disciples could not drive out an evil spirit, sabi nila kay Jesus, bakit hindi namin paalis? Sabi, kulang kayo sa pananalig. Doon kayo nagkulang.
Napakahalagang ma-develop natin yun. At hindi natin ma-develop ang ating pananalig to the point that it delivers, that it produces something concrete sa pakikinig lamang sa teachings and preachings ng iba. Kailangan magkaroon tayo ng sariling pag-aaral ng salita ng Diyos, sariling pananahimik, pagbubulay-bulay, para, kumbaga sa plug ng kuryente, ma-plug in tayo sa power at magkaroon tayo ng one-on-one direct correspondence with the Spirit of God. Habang mabuti para sa atin na dumadalo ng mga Bible studying may ibang nangunguna, nakikinig ng mga sermon na iba ang nagtuturo, kailangan meron tayong sarili, pribado, tahimik na panahon, nakapiling natin ang Diyos one-on-one. Yung mga tinatawag na meditation, prayer, quiet time. Doon mo lamang nabibigyan ng space ang tinig ng Diyos para kausapin ka na hindi dumadaan sa ibang tao. Madalas ang nadidinig lang natin ay tungkol sa Diyos, sabi ng iba, turo ng Diyos, interpreted ng iba, utos ng Diyos, sabi ng iba, pero yung ikaw mismo at ang Diyos ang magkaulayaw, magkasama, magkaisa, it happens only in your private meditation. At mahalaga i-develop natin yon. Ang mga mananampalataya naman, napakaraming group religious activities. Sama-samang nananalangin, sama-samang kumakanta, sama-samang nag-aaral. Maganda yon. Pero kailangan may kakambal yun na pag-iisa. Pagbubulay-bulay talaga. Sabi ng matatanda, pagninilay-nilay, pag-iisip-isip. At kundi man ay pananahimik lang, hindi kailangan lagi nag-iisip. Tahimik ka para Diyos naman na magsalita sa iyo at doon na-develop ang spirituality. Walang great realizations, great revelations na nangyari during a group activity. Laging yung mananalangin ay nag-iisa, tahimik, at pagkatapos ang Espiritu ng Diyos ay biglang dumadapo sa Kanya, kinakausap siya. Kaya si Jesus, nung nagturo siya kung paano manalangin, ang talagang itinuro niyang panalangin, sabi niya, when you pray, get inside your room, close the door behind you, and pray to your Father alone. Ang daming ganong example ni Jesus. Early in the morning, while it was still dark, Jesus would go to a solitary, lonely place and pray. And until nightfall, when it was already dark, Jesus was still up in the hills praying. Yun ang example ni Lord, prayer. At yun ang dapat nating damihan, habaan, at mas madaling gawin kasi wala kang makailangang ipunin ng mga grupo. Huwag pabayaan ang group prayer. May napapala tayong maganda dyan. Pero kung yun lang ang prayer natin, kulang. Importante to develop our inner spirituality. At ang ating inner spirituality, mas na-develop sa pagbubulay-bulay, sa pananahimik, kesa sa participation in noisy and crowded activities. A balance between the two kinds of fellowship with the Lord, one that is direct and one that is fellowship with the Lord through fellowshipping with other people, dapat may balance yun sa ating buhay. How else do we attract blessings? Speak good, kind, and positive words. Proverbs 16:24, kind words are like honey. They cheer you up and make you feel strong. Mga mababait, mabubuti, magagandang pananalita, pinapasaya ka at pinapalakas nun. Pero pag tayo nagsasalita ng mga pangit, hindi maganda, masakit, nakanasasakit na mga salita, ang totoo ay tayo may nasusugatan. Kahit ang pinagsabihan mo, kalaban mo, kahit ang pinagsabihan mo, yung gigil na gigil ka at galit na galit sa kanya, kahit ano pa man ang nararamdaman mo doon sa pinagsabihan mo, nasusugatan ka rin pag nagsasalita ka na masakit. Bakit? Kasi nasusugatan natin ang damdamin ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin. Pwede mo magsugatan ng isang nananahan sa iyo na di ka rin masasaktan? Bakit? Pag umaawit ka ng mga makadiyos na awit, sumasaya ka, gumagaan ang iyong damdamin at para ka rin lumulutang sa hangin. Kasi ang pinupuri mo na Diyos ay nananahan sa iyo. You are the temple of the Holy Spirit.
God is in you. God is with you. Therefore, when you praise God, who resides in you, in your heart, in your mind, in your spirit, pag iniangat mo siya at itinaas, napapaangat ka rin kasi kasama ka ng Diyos. Kaya masarap magpuri sa Panginoon. Pero subukin mong palungkot ka ng Diyos. Labagin mo ang kanyang mga utos. Lumayo ka sa Kanya. Gumawa ka ng mga bagay na alam mo ayaw ng Diyos. Nalulungkot ka rin. Dinaramdam mo rin. Nagigilty ka pa. Bakit? Kasi dinaramdam noong nakatira sa puso mo, yung ginagawa mo, pwede bang hindi maapektuhan ang sarili mong puso? Kaya lagi sinasabi sa atin, praise God, lift Him up, praise God. Because when you do that, you also, in the process, are able to lift yourself up because you are one with God. Ano man ang gawin mo sa Diyos at para sa Diyos, ginagawa mo sa iyong sarili. Kaya, di ba, pagka gumawa ka ng mabuti, sabi ni Jesus, if you do this to the least of these brothers of mine and sisters of mine, you do it unto me, and therefore I will bless you. It will also be done unto you. Kaya lagi sinasabi, as you do to others, it will be done to you. Kasi yung others na yon, lalo't mga kapatid sa pananampalataya, nandun din ang Diyos, nakatira rin sa kanila. Pwede mo ba silang saktan, chismisin, paggawa ng hindi mabuti, na hindi mo sinasaktan ng Diyos? At kung nasaktan yung Diyos na nakatira sa puso nila, na nakatira rin sa puso mo, di nadadamay ka rin, nasasaktan ka rin. Kaya itinuturo sa atin ni Jesus, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa nyo, dahil kayo rin ang makikinabang nun. Pero bawat ginagawa nyo hindi mabuti sa kapwa, kayo rin ang magbabayad, kasi bumabalik sa iyo yan. Kaya ang sabi niya, give to receive. Love to be loved. Forgive to be forgiven. Mahirap kayang isipin yun na napakaraming katuruan sa Biblia na ang ibig sabihin lang ay ganito. Yung gusto mo mangyari sa iyo, yan ang gawin mong mangyayari sa iba. Yung gusto mong tanggapin mo, yun ang ibigay mo sa iba. Yung gusto mong trato sa iyo ng Diyos, yun ang itrato mo sa Kanya. Kasi lahat ng ginagawa mo, actually, at the end of the day, sa iyo lahat babalik. So, hindi pwede na gusto mo, mabuti ang tanggapin mo, pero masama ang ginagawa mo sa kapwa. Hindi pwede na gusto mong umani, pero hindi ka nagtatanim. If P, then Q. Importante na makita natin yung koneksyon nung bunga at nung tanim. Kaya mga salita lang yan, ha? Gaano karaming beses na ang ilan sa atin na nasuong sa malaking gulo dahil lang sa salita? Dahil lang sa sinabi mo. May pinintasan kang tao, may siniraan ka, o kahit totoo yung sinabi mo pero pangit, hindi dapat pinag-uusapan. Tapos kumalat na ng kumalat, may nang-away na sa'yo, nadamay ka na sa gulo, bumabalik sa'yo. Salita lang yon. Kung gawa pa. There is nothing you can do that will not affect your own self. Because you are a part of the universe. Parang magbubuhos ka ng lason sa swimming pool, doon ka rin naman lumalangoy-langoy, hindi ka ba malalason nun? Kaya pag ikaw ay gumagawa ng mali at masama laban sa iyong sariling pamilya, damay ka rin. Laban sa iyong church, damay ka rin. Laban sa iyong bansa, damay ka rin. Kasi hindi ka naman nag-iisa sa ibang planeta, nandito ka rin. We must realize that the kingdom of God is really our mind, our hearts, our person. Sabi niya, the temple of the Holy Spirit is within you. Therefore, when you do good to the kingdom of God, you are doing good to yourself. So, paano tatanggap ng blessing? Release blessings to others. Paano natin iiwas sa sarili natin na saktan tayo ng iba? Huwag tayo manakit. Because we are taught by Jesus, do unto others as you would have them do unto you. Words attract their counterparts in the spiritual world. Ang salita, symbol lang yan. Pero yung symbol na yan, may kakambal na reality sa spiritual world. Halimbawa, sinabi mo yung salita na maganda. Ano ba yan? Mga letra lang yan eh. Tunog lang. Pero may kahulugan yun sa spiritual world na pag sinasabi mo yung salita, nabubuhay yung kakapatid niya doon sa spiritual world. Pagka salita ka ng pangit, may kapangitan din yon.
Naaapektuhan tayo kahit ng salita lang. Kasi yung salita, merong kakambal na reality. Symbol lang yung salita. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, imagine yourself na mag-i-slide. Alam niyo yung mga slide, yung sasakay ka na gano'n, dadaos-dos ka. Pero yung slide, nasa slide na nyo, may mga blade. So dadaan ngayon ang inyong buong hita at ang inyong buong behind doon sa blade na yun habang nag-i-slide kayo. Ano nararamdaman nyo? May nararamdaman kayong ganon. Parang gumagapang na kuryente sa inyong mga legs. Salita lang yon, hindi naman talaga kayo hinihiwa. Yun ang reality ng words. May kakambal siya sa loob. Nabubuhay yung kakambal niya pag sinasabi mo yung word. Kaya pag may minura ka, biglang nagagalit. Pag may sinabi ko lang na sorry, biglang bumabait. Meron ka lang nasabihan ng kumain ka na ba? Aba, sumasaya na. Kasi mahalaga sa kanya yung symbol ng pagtanong mo kung kumain na ba siya. By the way, huwag naman tayo laging text ang text sa kumain ka na ba? Natural kaya buhay yan eh. Kumakain yan pag nagugutom. Kahit hindi ka mag-text, kakain yan. Parang napakasayang yung lawing kumain ka na. Ano kinain mo? Ang dami-daming nasasayang. May bayad pa naman yung text. Pero, bakit yung sinasabing kumain ka na ba? Anong kakambal doon sa reality? Gusto mong sabihin ganito, thoughtful ako, iniisip ko, kumain ka na ba? So, nagtatanong ako sa iyo para malaman mong thoughtful ako and I'm thinking of you. May symbol eh. O, paano ngayon? Kung mga sinasabi natin ay mga mura, minumura natin ating kapwa, pinipintasan mo yung halaman sa garden mo, di ba niya nadidinig yun? Pinipintasan mo yung aso mo, pinipintasan mo yung kapitbahay mo, you release negative words that put to life negative ideas in the spiritual world, may harvest yun. Positive words, meanwhile, come from a positive spirit. So a positive spirit attracts positive things and blessings. Kaya binabantayan ang bokabularyo. May effect sa buhay natin ang mga salita nating binibigkas. Why? Because we were created in God's image. Whether we like it or not, our words have power. Because we were created in God's image. Ang salita ng Diyos, sasabihin ng Diyos, let there be light, nagkaka-light. Let there be division between the waters and the land, nadi-divide. Sinasabi lang niya, tayo, of course, in a lesser degree, natutupad din ang mga sinasabi natin. Kaya binabantayan mo kung ano sinasabi mo. Hindi na ako gagaling, mangyayari nga. Pero yung sasabi, gagaling ako at naniniwala ka doon, hindi lang kasi salita yon, talagang may gagawin ka para ka gumaling. Hindi natin napapansin na ang mga salita natin bumubuo o sumisira ng ating araw, ng ating buhay. You want to attract blessings, be a blessing to others. Matthew 5:16, make your light shine so others will see the good you do and will praise your Father in heaven. What you give is what you receive. What you give to the universe is what the universe will give you. Therefore, bless. Always bless. Bless. Don't curse. Huwag nang ka-curse. Huwag nag-iisip ng masama sa kapwa, mahulog sana siya. Pag marunong ka magpasalamat at marunong ka maggantimpala sa mabait. Meron tayong pananagutan kung bakit ang paligid natin, ang lipunan natin, ang pamilya natin ay ganyan. Because we all interact with each other. Si Jesus, may 10 ketongin na pinagaling. Kumaripasan ng takbo yung siyang pauwi to resume their interrupted lives. Isa lang ang bumalik para magpasalamat. Luke 17:17 to 19. Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? Why was this foreigner the only one who came back to thank God? Then Jesus told the man, you may get up and go. Your faith has made you well. Ito lang sa 10 ang naselyohan ng paggaling, signed, sealed, delivered. Hindi natin alam kung yung siyam, bumalik yung sakit nila. Pero ito, hindi na babalikan, binless ni Lord ang kanyang paggaling. Sabi niya, your faith has made you well, you may get up and go. Siyam, hindi nagpasalamat. Baka naman tayo, may utang na pasalamat. May nakagawa sa atin ng mabuti, hindi na natin napasalamatan. O
tayo nagkakagawa ng mabuti at hindi tayo napasalamatan, mga kapatid, huwag kayong madadala sa paggawa ng mabuti. Just be a little bit wiser, more careful, but don't be jaded to the point that you become bad just because you are trying to protect yourself. Hindi lahat ng taong hindi marunong tumanaw ay kamukha ng lahat ng ibang tao pa. Huwag kayong mabubuhay na dala. Kasi pag dala ka, nakasara na lahat ng pinto mo. Wala nang makakapasok na magnanakaw, yes. Pero wala rin makakapagpapasok na magbibigay sa iyo ng mga magagandang bagay. Ganyan din yung nadadala sa pag-ibig. Para 5 beses pa lang ng mga nabibigo, nadala na. So ayaw na, nagsara na. Eh ano, buong buhay, mag-isa ka na lang, sarado ka na dahil nadala ka. Mahirap na nabubuhay bilang dala. Kasi sa pagsasara mo, sa pagpaprotect mo na yung sarili, na itataboy mo rin pati mga blessing. Just be a little bit wiser, more careful, more circumspect. Mas magilang mapanuri. Pero kung mamimili pa rin, kung magtitiwala o hindi, magiging mabait o hindi, magiging mabuti o hindi, mas piliin pa rin natin na maging mabuti. Because God is on your side when you're doing what is good. And God is God of justice. God knows how to reward the good and to punish the evil. Lagi tayong magbigay ng chance sa ating sarili. Yung pag-iisip, pinakamahalagang part ng buhay yan. Kasi ang paraan ng pag-iisip natin ang humuhubog kung anong uri ng buhay tayo magkakaroon. Luke 6:38, give and it will be given you. A good measure, pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Etong talinghaga na to, hindi na natin to alam kasi hindi na tayo nagsasalop ng mga bigas, ng mga grains, ng mga mais, kinikilo-kilo na kasi. Pero nung araw sa mga palengke, yung mga namimili ng mga grains, ang lalagyan nila hindi supot, yung damit nila. Hahawakan nila yung laylayan, itataas nila yung laylayan, magiging parang supot yung damit nila, doon inilalagay ngayon yung binibili nila, kaya will be poured into your lap. Yun ang sasabihan. Sabi, at kung yan ay sinalop, sinukat sa mga lalagyan, sabi ganon, hindi dinadaya na binubuhaghag para mukhang puno na, yung pala hangin-hangin lang yung gitna. Sabi, tinitik-tik, nililiglig para bumaba pa uli, para pag nagka-space, lalamanan uli, para punong-puno ang binibili mo. Isa lang ang ibig sabihin. Pagka ikaw ay palabigay, alam yun ng Diyos, pag binigyan ka niya, apaw-apaw, sobra-sobra sa sukat, masagana. Kaya hindi natin dapat gawin yung sarili natin na maramot dahil lang tayo napagdamutan. Hindi tayo dapat manakit dahil lang tayo nasaktan. Lagi tayong may bagong pag-asa, may bagong buhay, na kahit nasaktan tayo kahapon, ngayon ibang araw na naman ito. Hindi ko isipin masasaktan naman ako, kundi hahanda ko ang sarili ko na masiyahan naman, makapagbigay pa rin ng kasiyahan. Kasi pag nabuhay ako sa alaala ng mapapait na kahapon, mapait na yung ngayon ko, mapait pa yung bukas, hanggang mamatay na lang ako, puro kapaitan. At every day, dapat may bagong pag-asa. Because the Lord's blessing is new every morning. Even our attitude should be renewed every morning. Huwag kang mabuhay sa anino ng masaklap na nakaraan. Lumabas ka doon because Jesus is light. He is the light of the world. Live in the light, not in the shadows. Don't live in the shadows of pain, in the shadows of sama ng loob, of galit, of muhi. Hindi ka sasaya sa ganong paraan. So give what you want to receive. Give the way you want to receive. Gusto mong kuripot sa'yo ang mundo, ang langit, magkuripot ka sa iba. Gusto mong generous sa'yo ang mundo, ang langit, maging generous ka rin. Not to be foolish, ha? Do not equate generosity with foolishness. Dapat alam mo, ramdam ng spirito mo, kung dapat ka talaga maging mapagbigay, nakikinig ka sa spirit mo. Meron naman, sinasabihan ka rin ng spirit mo, wag, kasi dadayain ka lang, o kaya hindi niya kailangan, o sasayangin niya. Dapat wise. Sabi ni Jesus, be innocent as doves, but be wise as serpents. Walang hard and fast rule. Every step, nakikiramdam ka, nanunuri, nag-iisip, at nagpapasya kung anong tamang hakbang na gawin. Walang isang tamang hakbang sa lahat ng araw, sa lahat ng bagay. Lagi kang nag-iisip, nananalangin.
and send out to the heavens what you want the heavens to send back to you. In matters of language, say to others what you want to hear from them. Say about others what you want them to say about you. What you give is what you get. Luke 6:31, treat others as you want to be treated. Kung paano mo gustong ituring ka ng iba, ganun mo sila ituring. How do you attract blessings? Kung isa lang ang ating matatandaan, how to attract blessings? Be a blessing. Bless others. Stand in the path of blessings. Meron talagang definite na ruta na dinadaanan ng pagpapala at merong hindi. Pag nakakahalata ka na parang hindi ka nadadaanan, lumipat-lupat ka ng lugar. Kasi hindi doon dumadaan ang blessing. Pag ang pamamaraan mo yung ang sungit-sungit mo, lagi ka na lamang selfish, lagi ka na lang galit. Napapansin mo, parang walang blessing dumarating. Umiba-iba ka ng pwesto. Baguhin mo ang iyong pamamaraan. If it doesn't work, stop it and change your ways. Psalm 1:1-3. God blesses those people who refuse evil advice. Instead, the law of the Lord makes them happy, and they think about it day and night. They are like trees growing beside the stream, trees that produce fruit in season and always have leaves. These people succeed in everything they do. Napakalalim. Sabi niya, kung gusto niyong pagpalain kayo ng Diyos, tanggihan niyo ang lahat ng hindi maka-Diyos na ideya, na payo, paraan ng pag-iisip. At ang lagi niyong pagbulay-bulayan, ipamuhay yung kalooban ng Diyos. Pag ginawa niyo yun, sabi niya, para kayong punong nakatanim sa tabi ng batis. Ito yung sinasabi kong path of blessing. And given the desert environment of Israel, you should appreciate the meaning of this very beautiful language. Sabi niya, ang puno na nakatanim sa tabi ng batis, laging nadidilig. At dahil laging nadidilig, lagi siyang may dahon na sariwa. Di siya nakukuluntoy, di siya natutuyo. At sa tamang panahon, lagi siyang namumunga. Sabi, ganyan din kayo. Piliin niyo kung saan kayo nakatanim. Saan kayo nakatayo? By the path of blessings ba? By the river? By the stream? By the word of God? By the principles of God? Kasi pag doon kayo namuhay, lagi kayong pinagpapala, lagi kayong magiging masagana, sariwa, malusog, at magiging blessing din kayo sa iba. Siyempre, kung marami kang dahon, mga ibon, nakakasilong sa iyong mga sanga, nakakapagpugad sila doon. Pag marami kang bunga, marami makakakain ng bunga mo. It is all because you are planted by streams of water. Makahalata tayo mga kapatid kung parang hindi tayo blessed o parang kulang sa blessing ang buhay natin. Hindi ka nilikha ng Diyos para pagtiisin. Nilikha ka ng Diyos para pasaganain, pasayahin, pagandahin ang iyong buhay. So kung hindi ka nagagandahan sa buhay mo, hindi lang sa isang araw o dalawang araw, kasi kung minsan naman nangyayari yung panandalian, pero kung parang ang general rule ng iyong buhay ay parang hindi ka blessed, mag-isip-isip, baka hindi ka nakatanim by streams of water. Baka ang style mo sa buhay ay malayo sa style ng Diyos na dapat mong sundan. Baka ang paraan ng iyong pag-iisip ay malayo sa itinuturo ni Jesus na paraan ng pag-iisip. Kaya hindi ka tuloy blessed. Hindi blessing na maging marayata, na magkaroon ng mga sakit na hindi gumagaling-galing, na hirap ka. Hindi blessing na lagi kang dahok. Huwag mong isipin na pinaparaan ka ng Diyos sa mga pagsubok. Kukunti ang pagsubok. Huwag mo igaya ang sarili mo kay Job na sinubok. Ang sinusubok lang yung mga banal. Banal ba naman tayo? So kadalasan, hindi yung pagsubok, yan ay bunga ng pagkakatanim natin sa isang maling lugar. So, ang trabaho mo ba, nagbibigay sa'yo ng prosperity? Baka hindi ka dapat dyan, kung hindi. Yung mga relasyon mo ba sa mga tao, nagpapasaya sa'yo o nagpapagulo ng buhay mo? Baka hindi sila dapat ang mga karelasyon mo. Ano ang style mo sa buhay? Paano ka mag-isip? Yung pag-iisip,
yung paraan ng pamumuhay, yun ang naglalagay sa atin in the path of blessing. So suriin ang mga sarili. Kung happy-happy tayo, edi stay where you are. Or probably you can even move to a much better place. Mas marami pa palang bunga naghihintay sa'yo. But if you are in a situation where you are really not happy for a long time already, and you don't seem to be productive, and you don't seem to have what it takes to enjoy life, think, baka hindi yan ang dapat mong kataniman. Hindi lang lugar sa buhay, hindi lang relasyon, kundi paraan ng pag-iisip. As you think, you become. Your life is shaped by the way you think. Kaya sinasabi sa Bible, be changed by the renewing of your mind. Let God change the way you think, and that's how your life will change. Dear Lord, turuan niyo kami na mag-apply sa buhay namin ng kahit ilan lang sa mga bagay na aming tinalakay. At salamat kung mas marami kaming ma-apply. Ilapat niyo po sa aming buhay ang mga katuruang ito. Saan kami maaari nagkukulang na pwede naming punan para lalo kami mapagpala? Saan kami sobra na dapat siguro'y itama at bawasan namin para magka-balance ang buhay namin? How can we attract more blessings? You want us to be blessed, you want to bless us, pero saan namin nilalagay ang sarili namin? Kung umuulan ba naman na gusto namin magkaroon ng tubig ay meron kaming pansahod o hindi kami nakakasahod, wala tuloy kaming blessing. Teach us, Lord, how to apply this in our lives. Pagbulay-bulayan natin, mag-isip-isip tayo, makipagniig sa Diyos sumandali.
you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you